Last week po ay tinalakay natin yung pinamagatan natin. Ang tema natin last week is living for what is of true value. Pamumuhay sa kung ano ang may tunay na halaga sa buhay na ito. Living for what is of true value. At may subtitle po yon na Trading the Temporal for the Eternal. Pagpapalit ng mga bagay na temporal, kahit na ang ating buhay, alam natin ay temporal, subalit ito ay pwede nating maipagpalit, maitanim sa mundong ito bilang binhi, at ito ay umaani ng mga bagay na pang-eternal. Ulitin ko, magtatanong lamang ako sa atin, ang bawat isa sa atin ay may itinuturing na mahalagang bagay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ano ang mahalaga sa iyo? So, bawat isa sa atin ay merong itinuturing na mahalaga. Kung ano ang mahalaga sa atin. Meron tayong mga bagay na ganoon sa buhay natin. Meron tayong pinapahalagahan. At minsan nga lamang, kasi hindi natin naiisip yon, hindi natin nai-evaluate ang buhay natin. Hindi natin tinitignan, hindi natin, kumbaga, ina-assess ang buhay natin. Ang buhay natin minsan, sa karamihan tao, parang tumutuloy-tuloy lang, na parang minsan hindi na naiisip, ano ba talaga yung mahalaga sa akin? Right? Pero ang bawat isa sa atin ay merong mga bagay na pinahahalagahan sa buhay. O kung tatanungin ko kayo, katulad ng tinanong natin nung nakaraan, kung merong 3 bagay sa buhay mo na pwede mong itabi sa buhay na ito at pahalagahan mo habang ikaw ay nabubuhay, ano-ano yung 3 yon? Yun yung bagay na mahalaga sa iyo. So, pwede tayo mag-isip-isip ng konti. Subalit sa umagang ito, particularly ang mensahe ng Panginoon is karugtong lang noon, pero pinamagatan ko itong true value. True value, a person to know, a purpose to finish, a people to grow. At ito ay hinango natin sa buhay ni Apostol Pablo. At makikita natin learning from the life of the Apostle Paul. At ang ibabahagi ko sa atin sa umagang ito ay 3 bagay na kung saan sa buhay ni Apostol Pablo, meron siyang at least, ang ibabahagi ko lang, sa ibabahagi kong ito, ay i-share ko yung 3 bagay na mahalaga sa buhay ni Apostol Pablo. At naniniwala ako na isang bagay din na dapat nating, o mga bagay din na dapat nating pahalagahan sa buhay natin. So ito yung mga merong tunay na halaga o totoong may halaga. Kasi sa katulad na nabanggit ko nung nakaraan, sa generation natin ngayon, ay para bang ang tao ay, kumbaga we are deceived into thinking na yung mga bagay na mahalaga sa generation na ito, akala natin yun na yung mahalaga. Pero yun pala, wala siya talagang halaga. At nami-miss natin yung tunay na value ng mga bagay. Katulad na nabanggit ko nung nakaraan, na kahit na yung mga nagba-viral sa Facebook ngayon, ang parang mga nagba-viral ay parang yung mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Yun yung nagba-viral. Pero halimbawa, mangangaral ka ng salita ng Diyos, yung nakakapagbago ng buhay ng tao, hindi napapansin. We're learning from the life of Paul. Tingnan natin kung ano yung mga kinonsider ni Apostle Paul na mahalaga sa kanya. So again, ito ay, ang pamagat again is the true value, a person to know, a purpose to finish, and a people to grow. So number 1, ano ang mahalaga kay Apostle Paul? The person of Christ. Everybody say the person of Christ. Ang mahalaga kay Apostol Pablo ay yung relasyon niya sa Panginoong Hesukristo. Para kay Apostle Paul, the person of Christ is a priceless treasure. Priceless treasure. Tatanungin ko kayo, ano ang may kukonsider ninyo sa buhay ninyo na priceless treasure? So, ibig sabihin, treasure, pero hindi mo siya pwedeng bigyan ng presyo. So, halimbawa, mahalaga sa iyo, subalit hindi kayang bilhin ng iba sapagkat wala siyang presyo. Hindi siya pwedeng presyohan para sa iyo. Kumbaga, sasabihin sa iyo, bilhin ko yan ng 1,000. Sasabihin mo, hindi ko pagbibili ito.
Kay Apostle Paul, ito ay hindi isang bagay, kundi isang persona. Walang iba kundi the person of Jesus Christ. At sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat tayong mga Kristiyano, hindi na ito ay pinangangaral. Ito ay dapat na ipinapaalala na lamang sa atin. Sapagkat alam natin dapat na higit sa kung ano pa mang bagay, hindi maipagpapalit ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Tingnan natin ang Philippians chapter 3 verse 7 to 8 sa NLT, babasahin natin. Sabi ni Paul, I once thought these things were valuable. Sabi niya, dati iniisip ko na itong mga bagay na ito, yung binanggit niya sa verse 6, ay mahalagang bagay. But now, I consider them worthless because of what Christ has done. Verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. So sabi niya, itinuring kong ang lahat o ang ibang mga bagay, kung ikukumpara ito sa makilala ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay, lahat ng yan na ikukumpara mo ay rubbish. Walang halaga, basura. So para kay Paul, ang ating Panginoong Hesus at ang paglago sa relasyon niya sa ating Panginoong Hesus, that is a priceless na treasure kay Apostle Paul. Dapat makita natin ang kahalagahan at pagtitreasure sa relationship. Hindi lamang doon sa tao. Kasi minsan, pinapahalagahan natin ang tao kasi meron silang benepisyo na inaibibigay sa atin. We feel good when they are around. Nagsisecure tayo kung sila ay may pera. Halimbawa, secure ka. Nagkakaroon ka ng security. Pero kapag sinabi natin, I treasure my relationship with my spouse, ang ibig sabihin yan, that you care about their feelings. Pinapahalagahan natin ang kanilang damdamin. Na ayaw natin silang masaktan to the point na parang didistansya sila sa atin. Yun yung ating tinitreasure, yung relationship natin. Halimbawa, pagdating sa Panginoon, merong mga Kristiyano, sabihin nga po natin, wala po dito yan, Pastor. Pagdating sa Panginoon, merong nagtitreasure, I treasure Jesus Christ. Because of how He makes me feel. And because of the privileges that I have with Him. Amen. I treasure the person of Jesus because of the salvation. But do you treasure the relationship with Jesus? Do you care how He feels doon sa mga ginagawa natin? Ang ating kaligtasan ay nakabase sa ating pananampalataya kay Hesukristo. At doon sa ginawa niya sa krus 2,000 years ago, na siya ang naging sacrifice para sa atin, and we receive Him as our personal Savior and Lord. And we treasure Him, we honor Him, we declare Him, Jesus, you are my Lord. But what about the relationship with Him? Do we value that relationship as much as we value the person of Jesus Christ? Ayaw ko din mag-create ng controversy sa inyo, mga kapatid. Yung dalawa na sinasabi ko, I treasure the person and I treasure the relationship, it's kind of parang parehas lang yan. Pero gusto ko lang pagtagniin sa atin at gusto kong i-drive yung point na dapat ang relationship natin sa ating Panginoon ay mapahalagahan. Amen po ba? That we care about our relationship. We care about the growth of that relationship with Jesus Christ. Pinapahalagahan natin ang relasyon na yan at lumalago tayo sa relasyon na yan. Alam ko na wala dito, pero maraming mga Kristiyano na, of course, alam nila na sila ay ligtas, and then,
Ginagawa na lamang mag-church, kung hindi, hindi. Kung anong gustong gawin, gagawin. As long na ligtas naman ako. Narito pa po ba kayo? Well, do we value really the relationship with Jesus Christ? At kahit na nga hindi mo mahalin ang Panginoong Jesus, mahal ka ni Lord. Amen. Subalit ang point natin is, atin bang naipapamuhay ang buhay natin to the fullest by knowing our Lord and Savior Jesus Christ? Para kay Paul, babasahin ko na lang point, Paul saw everything he had valued, yung kanyang status, yung kanyang achievement na makikita mo dyan sa verse 6, and yung heritage niya, makikita mo yon. Ang kanyang, ulitin ko ulit, religious status niya, Pharisee siya, kinikilala siya sa society, yung kanyang mga achievements. Lahat ng ito, kung ikukumpara sa Panginoong Jesus, kinumpare niya ito at sinabi niyang, I consider them rubbish. Compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Knowing Christ Jesus, my Lord. Hindi lamang yung one point of knowing Him as a Savior, but knowing His person. Ang sinabi ni Paul dyan, I want to know Him and the power of His resurrection. Becoming like Him, even to His death. Hindi lamang I want to know Him, yung power of that resurrection. The same experience that He had experienced, I want to experience the same thing. Amen. I pray na makita natin ang kahalagahan ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Jesus is, para kay Paul, He is a priceless treasure. His relationship with Christ wasn't just a belief. Ang kanyang relasyon sa Panginoong Jesus ay hindi lamang isang pananampalataya. It was His greatest possession and ultimate goal. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray na makita natin at mag-umpisa tayo na sa buhay na ito, habang tayo ay nandito sa mundong ito, napahalagahan natin ang isang bagay na ito sa buhay natin. Walang iba kundi ang makilala pa ng higit ang Panginoon sa buhay natin. I want to know Him. I want to know Jesus Christ. True value isn't found in what we own or achieve. Ang tunay na halaga o ang tunay na value ay hindi natin makikita o makukuha sa kung anumang mga bagay na ating na-achieve sa mundong ito. Mahalaga sa mundong ito, maaaring yung status, yung fame. Kaya yun yung pinupursu ng maraming tao. Sinasacrifice ang pamilya, sinasacrifice ang normal, ang moral, sinasacrifice, makamit lamang, sumikat lamang, magkaroon lamang ng pananalapi sa pag-aakala na ito ay mahalaga at makakapagbigay sa kanila ng kung anuman ang hinahanap nila sa buhay. But true value isn't found in what we own or achieve, but in a personal, deepening relationship with Christ. Doon natin makikita ang tunay na value ng buhay. Makikita natin ang tunay na kahulugan ng buhay kung tayo ay patuloy na lumalago sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Kapag tayo ay lumago sa Panginoong Jesus, makikita mo na ikaw ay unti-unti ang perspektibo mo ay magbabago. Yung mga dating mga bagay na pinahahalagahan mo, makikita mo kapag ikaw ay lumago sa Panginoong Jesus, lumago tayo sa Panginoong Jesus, hindi lamang natin siya kinikilala sa ating personal Savior, but we walk with Him, we think like Him, we talk like Him, we fellowship with Him. Makikita natin na ang desire ni Jesus ay nagiging desire natin. Na unti-unti ang atin pong mga dating desire sa mga mukamundo nawawala.
Kasi napapalitan siya ng panibagong desire. Ang desire ng ating Panginoong Jesus. Amen? Number 2, ang mahalaga kay Paul, the purpose of God. Na makita natin ang kahalagahan nito din sa buhay natin. Para kay Paul, the purpose of God. Sabi niya, Acts chapter 2, verse number 22 to 24, one of my very favorite verses. Sabi ng verse 20, and see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying the chains and tribulations await me. Ito yung verse 24, ang gustong-gusto ko. Sabi niya, but none of these things move me. Wala sa mga bagay na ito ang nakakapagtinag sa akin. Kahit na sabi niya, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa Jerusalem, sapagkat sa pagbabalik niya sa Jerusalem, sinasabi sa kanya, nag-prophesy si Agabus na ganito ang mangyayari sa iyo, Paul. Sa may-ari ng belt na ito, sabi ni Agabus, ikaw ay tatali doon sa Jerusalem. You will be bound in Jerusalem. Kaya sabi niya, hindi ko alam, nung papunta na siya, nung siya ay nasa harbor na, nasa pier, papunta na sa Jerusalem, nag-iyakan yung mga alagad. Paul, hindi mo ba narinig yung prophecy sa'yo ni Agabus? Huwag ka nang pumunta doon. Sa Jerusalem, huwag ka na bumalik. Kaya sabi niya, I don't know, hindi ko alam ang mangyayari doon, except I am bound by the Spirit. And the Spirit testifies, sabi niya, in every city, saying, the chains and tribulations await me. So sa misyon ni Paul, sa misyon niya, tribulations, chains and tribulations await me. So saan man siya magpunta, ayon sa pagkatawag ng Diyos sa buhay niya, saan siya magpunta, chains awaits, persecution awaits, tribulation awaits. Pero sabi niya, none of these things move me. Walang makakapagpakilos sa akin mula sa aking misyon, mula sa pagkatawag ng Diyos sa aking buhay. None of these things move me. Ang sabi niya, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish the race with joy, and the ministry which I received from the Lord, to testify to the gospel of the grace of God. Ano ang mahalaga kay Paul? The person of Christ. It is his priceless treasure. Pangalawa, ano ang mahalaga kay Paul? The purpose of God. To finish his call. Yun yung mahalaga sa kanya. The purpose of God. None of these things move me, nor do I count my life dear unto myself. Sabi niya sa makatuwid, hindi ko itinuturing na kahit ang buhay ko ay mahalaga. Sapagkat sabi niya, ang buhay ko sa NCV, makikita natin yung 24, I don't care about my own life. The most important thing is that I may complete my mission. So para kay Paul, walang halaga ang buhay. Ang mas mahalaga ay tapusin ang misyon. Amen. Sa marami, kahit na sa ating generation, as we nag-decline ang generation natin doon sa pagkatawag ng Diyos sa buhay nila, and then we become so sluggish in this generation na all we care about is our own comfort and our own life. Ang mahalaga sa tao ngayon, ang kanyang ambisyon, hindi ang God's mission. Yun ang mahalaga sa tao ngayon, that they're willing to pursue everything for ambition. Pero tayong mga Kristiyano, walang mas mahalaga sa atin, maging ang buhay natin ay hindi kasing halaga ng pagsunod sa misyon. Paul's life was not about self-preservation or worldly success, but about mission completion. Para kay Paul, ang buhay ay hindi self-preservation. Ipipreserve ko yung buhay ko. Ambition ko. Ito yung gusto kong marating. Gusto kong gawin ito.
Right? Ang lahat ng yon, yung selfish desires for self gain, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life. Sa mundo lahat. Yung gusto nating sumikat, gusto nating makilala, gusto nating maging komportable. Amen. Subalit sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, that is not who we are. Na dapat makita natin na mahalaga, Panginoon, but none of this thing move me, nor do I count my life dear to myself, only that I may finish the race with joy. Amen. At kung ano man ang ginagamit na malakas ng kaaway sa buhay natin, ay ang sarili nating kalooban o kagustuhan. Sasabihin ng kaaway sa'yo, kung susunod ka kay Lord, hindi mo na magagawa yung gusto mo. Kung susundin mo si Lord, sabi niya, huwag ka daw makipamatok sa hindi mo ka panampalataya. Alin ang gusto mong gawin? Kalooban ni Lord o kalooban mo? Gawin mo yung gusto mo. Sa generation na ito, ang tao ay walang kinikilalang Diyos kundi ang sarili nila. Ang mahalaga sa kanila ay ang sarili nila. Sometimes, merong pagsasabi na kinikilala ko ang Diyos, pero ito ay hindi napapatunayan sa kilos at gawa nila. Kapag nakita ng Panginoon ang sincere na pagdi-decide mula sa puso, the Lord will empower you. I'm telling you, anong basehan mo, Pastor? Luke chapter 22. Na si Jesus, sabi niya, Lord, Father, if you're willing, take this cup away from me, yet not my will, but your will be done. At nung ginawa niya yon, angels came and strengthened him. So sometimes, it's not about perfection. Lord, maging perfecto ako. But you decide, and then you will find the grace of God in your step of obedience from your heart. Doon mag-umpisa. Ang tunay na hakbang ng obedience ay nasa puso. Once you decide, amen, the Lord will empower you every step of the way. At kahit na kung ikaw ay maaring madapa, bangon uli. His grace is sufficient. But we are not of those who draw back. Amen. Madapa man tayo, we know that the grace of God is sufficient. Sabi ni Apostle Paul sa verse 26, I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. Sabi niya, ewan ko sa inyo, pero ako, I'm running hard for the finish line. I'm giving it everything I've got. Lahat gagawin ko. Kung as far as I am concerned, sabi niya, no sloppy living for me. I'm staying alert and in top condition. I'm not going to get caught napping, telling everyone else about it, then missing out myself. Again, this is not about perfection. This is about completing your mission. It's not about earning or achieving things to acquire, but this is about doing things for the Master. Number 3 is the people of God. Lahat naman yan ay P lang. P, person of Christ. Another P is purpose of God. Number 3P is the people of God. Investing in others' maturity. Colossians chapter 1, verse 28 and 29. Sabi ni Paul, him we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Sabi niya, to this end I labor. Merong labor. May pagpapagal. Striving according to His working, which works in me mightily. Paul's greatest legacy wasn't in his writing and in his ministry journeys. It was people presenting others mature in Christ. Ang legacy niya, yung mga taong nadala kay Kristo at ang lumago sa pamamagitan ng ministeryo. So anong halaga ng mga picture na pinopost mo sa Facebook kung wala namang taong nababago?
Amen. Na mawala man tayo sa mundong ito, ang legacy natin ay hindi lamang yung writings natin, hindi lamang na sa building na Maklo ay meron dito isang church na ICM Church dati, na ewan natin kung nasaan na sila ngayon. Pero anong legacy? May mga tao ba na nabago? May mga tao ba na mula sa kahirapan ay inangat ng Panginoon? At ngayon ay nagiging pagpapala financially? Meron ba mga pangyayari na mga tao na wala ang purpose, na hindi malaman kung paano nang gagawin sa buhay, na halos gusto na lamang kitilin ang buhay nila because of walang purpose? Na nabago ang buhay na ginamit ng Panginoon at sa pamagitan ng pagpapagamit sa Panginoon, in-empower ni Lord. At kahit na sa simpleng kapamaraan na nagiging pagpapala sa kanilang mga kaklase, mga kapitbahay. Yun yung tunay na mahalaga. Legacy. Mawala man tayo sa mundong ito, halimbawa, itanong natin sa ating sarili, kasi may matitrace ka. Anong legacy ang naiwan ko? Nag-iba akong isang matibay na haligi ng katotohanan sa mundong ito. Meron ba mga tao na sa pamagitan ng ministeryo o ng buhay ko ay nabago yung tunay na pagbabago? Kasi mananatili. At iyon yung mga dapat na iniingatan. Pinoprotektahan. Amen. Yun yung tunay na pinagtsatsagaan. He labored to see lives transformed. Not just his own life enriched. Sa atin, without outlast, what outlasts us is not what we gather. Ibig sabihin sa buhay na ito, ang siyang mananatili sa buhay natin, na pang walang hanggan, ay hindi yung mga nag-gather mo. Kundi sino? Who we grow in Christ. Not what, but who. Sa mundong ito, ang pinapahalagahan ng tao is what. Amen. Ang pinupursu ng tao sa mundong ito, what? Ano? Achievements, fame, status. Yun yung pinupursu ng tao. Sa atin, ano ang mahalaga sa atin? It's not what, but it's who. It's Christ. It's the purpose of God. It's the people of God. So learning from Paul, tatlong bagay, the person of Christ, yun yung mahalaga. The purpose of God and the people of God.